Alam mo yung moment na parang gumuho ang lahat at ang maririnig mo lang ay mga salitang pumuputol ng higit pa sa kutsilyo? Well, iyan ang nangyari kay Donna Amelia, isang hamak na babae na may kalyo na mga kamay at buong puso nang siya ay tinanggihan ng sarili niyang anak na si Carla. At ang pinakamasamang bahagi pagkatapos ng buong buhay na dedikasyon, ngunit ang hindi naisip ng sinuman ay ang simpleng babaeng ito ay may dalang lihim na higit pa sa ginto, isang nakatagong kayamanan na $2 milyong. Ngayon, hayaan mo akong tanungin ka, gaano kadalas natin hinuhusgahan ang isang tao sa kanilang hitsura, tahimik na kilos o edad nila? Ang kwentong ito ay gagawa sa iyo na pag-isipang muli ang lahat ng iyon. Walang bayani sa kapadito, ngunit may aral ng buhay sa bawat pagluha, sa bawat hindi pinapansin na kilos, at higit sa lahat, sa bawat pagpili. Maghandang sumabak sa isang kwento ng pagtanggi sa pamilya, pagkawala ng respeto at tahimik na pagtubos, at tuklasin na kung minsan ang tunay na kayamanan ay wala kung saan nakatingin ng iba. Matatawa ka, magagalaw ka at marahil isa sa alang-alang mo pa ang ilan sa iyong mga saloobin. Dahil kapag ang unconditional love ay nagtagpo ng kawalan ng utang na loob, ang natitira ay ang lakas ng mga taong kahit nasasaktan ay pinipili pa ring magpatawad. At sino ang nakakaalam, gawing legacy ang sakit. Si Donna Amelia ang uri ng ina na nakikita mo at amoy tulad ng mainit na cake at isang mahigpit na yakap. Isang balo, mag-isa niyang pinalaki si Carla gamit ang maliit na mayroon siya. Naglilinis ng bakuran, nananahi ng damit ng iba at nakangiti kahit masakit. Ngunit ang buhay ay nakakatawa, hindi ba? Minsan ang pinakamaraming nagbibigay ay ang higit na tinatamaan. At iyon mismo ang nangyari ng bilang isang matandang babae, narinig niya mula sa kanyang anak na babae ang isang bagay na hindi dapat marinig ng ina. Wala kang silbi. Isipin ang bigat ng mga salitang iyon at hindi sila sinabi sa isang sandali ng galit, hindi. Nakita ni Carla na ngayon ay nasa hustong gulang na ang presensya ng kanyang ina bilang isang istorbo. Walang sapat, hindi ang kape na kanyang ginawa, hindi ang tulong sa kanyang apo, lalo na ang masakit na katahimikan ni Amelia na sinusubukang hindi makahadlang. It was humiliation after humiliation. At ang pinakamalungkot na bagay ay na kahit na si Amelia ay nanatiling matatag doon, ang nais lamang ay magmahal. Ang ganitong uri ng pagtanggi sa pamilya ay napakasakit dahil hindi lang ito tungkol sa hindi pagtanggap, tungkol ito sa hindi nakikita, hindi naririnig, hindi isinasaalang-alang. Si Donna Amelia ay nagsimulang mamuhay tulad ng isang anino sa loob ng kanyang sariling tahanan, itinuring na parang patay na timbang ni Carla at ng kanyang manugang. Ngunit hindi kayang tiisin ng kaluluwa ang lahat sa katahimikan. At sa paglipas ng mga araw, isang tahimik na bangin ang lumaki sa pagitan ng mag-ina. Isang bangin na, maya-maya, may mahuhulog. Kahit sa gitna ng lamig ni Carla, may kislap ng init sa puso ni Donna Amelia, ang apo niyang si Samuel. Ang batang lalaki ang naging dahilan niya para ngumiti sa maulap na araw. Sa pagitan ng isang kwento na isinalaysay sa sopa at isang piraso ng simpleng cake, lumikha sila ng mga buklod na hindi masisira ng panahon o ng kawalang interes ng kanyang ina. Parabang sa batang iyon na may curious na tingin, nakita ni Amelia ang refleksyon ng walang kondisyong pagmamahal na lagi niyang ibinibigay. Nakita ni Samuel sa kanya ang nakalimutan ng mga matatanda, halaga. At tingnan mo ang batang nararamdaman mo, alam mo ba? Napansin ni Samuel ang lahat, ang paraan ng pagwawalang bahala ng kanyang lola, ang patagilid na tingin ng kanyang ina, ang matinding katahimikan na bumabalot sa kanya nang pumasok si Amelia sa silid. Ngunit nabawi niya ito sa pamamagitan ng maliliit na kilos. Isang mahigpit na yakap, isang pabulong na salamat,
kahit isang simpleng ngiti pagkatapos ng tanghalian. Para sa kanya, ang kanyang lola ay higit pa sa kumpanya. Siya ay isang ligtas na kanlungan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kaluluwa sa bahay. Ang buklod na ito kay Samuel ang nagpanatiling matatag kay Amelia sa mahabang panahon. Kahit na palagi siyang napapahiya, pinilit niyang manatili. Dahil alam niya na mayroong isang binhi ng empatya na tumutubo doon. Habang hinahamak si Carla at hindi pinansin ni Sandro, tinanggap naman siya ni Samuel ng buong puso. At ang pagmamahal na ito, dalisay at tunay, ang nagpapanatili sa dignidad ni Amelia, kahit na tila sinasabi ng mundo na siya ay walang halaga. Nagsimula ang araw tulad ng marami pang iba. Donna Amelia sa kusina, hinahalo ang kanin sa matahimik na paraan ng isang taong nakagawa na nito ng 1,000 beses, pero sa loob-loob niya, wasak ang puso niya. Para bang ang bawat kutsara ay isang pagtatangka na manatiling kapaki-pakinabang, buhay, kailangan. Sa sala, humihingal si Carla at bumubulusok na abala kahit sa tunog ng pagtama ng kutsara sa kawali. At iyon ay noong naputol ang lubid, dumating ang pagsabog, ang kabastusan, ang paghamak. Mga matatalas na salita na pumuputol na parang kutsilyo. Ang huling straw ay isang basong-baso. Nadulas ito mula sa kamay ni Amelia at nabasag sa sahig, parang kinakatawan nito ang lahat ng kanyang karupukan. Ang katahimikan ay nauwi sa isang paghatol. Sumabog si Carla, tumili, sumigaw at inutusan ng kanyang ina na umalis, na parang nagtatapon ng basura. Tumango si Sandro mula sa sopa, walang pakialam. Natigilan si Samuel at si Donna Amelia, na basa ang mukha sa kahihiyan, ay naunawaan na oras na para pumunta. Kahit na hindi alam kung saan pupunta, kinuha niya ang isang maleta na may ilang damit, inilagay ang bag sa kanyang balikat at umalis ng walang sinasabi. Hindi siya umiyak ng malakas, hindi siya humingi ng tawad, hindi siya humingi ng pagmamahal. Siya ay purong dignidad na naglalakad sa harap ng pintuan. Ang bigat ng pagtanggi ng pamilya ay tila mas mabigat kaysa sa bigat ng maleta sa kanyang mga balikat. At kahit na hindi alam, sa sandaling iyon, si Donna Amelia ay gumagawa ng unang hakbang patungo sa isang bagong kabanata kung saan ang paggalang sa wakas ang magiging pinakamahalagang pera. Lumalamig na ang gabi nang maupo si Donna Amelia sa isang park bench. Mag-isa, dinadama ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Tila tinalikuran siya ng buhay, ngunit doon pumapasok ang kagandahan ng mga sorpresa. Si Donna Dalva, isang kapitbahay na may madaling ngiti at maasikasong mga mata, ay lumitaw na parang hininga ng sangkatauhan. Nang walang pag-iisip, ibinaba niya ang kanyang mga bag, hinawakan ang mga kamay ng kanyang kaibigan at sinabing, "Sasama ka sa akin." Ganun lang kasimple. Walang paghuhusga, walang masyadong maraming tanong. Sa mapagpakumbaba, ngunit mapagmahal na tahanan ni Dalva, nadama ni Amelia sa unang pagkakataon sa mga taon kung ano ang pakiramdam ng tunay na tinatanggap. Isang mainit na tasa ng tsaa, isang malambot na sofa at higit sa lahat, isang maasikasong tainga. Ayaw marinig ni Dalva ang tungkol sa nakaraan o pagkakasala. Nais lamang niyang mag-alok ng kumpanya, init ng tao, empatiya. At sa katahimikang iyon, sa pagitan ng pagsipsip ng tsaa at pagpipigil ng mga higbi, nakakita si Amelia ng isang bagay na pambihira, isang bahay na hindi kailangang malaki para maging malugod. Ang saloobin ni Dalva ay hindi lamang isang gawa ng kabaitan, ito ay isang aral sa praktikal na empatiya. Ilang beses na ba tayong dumaan sa isang taong kailangan lang ng simpleng kilos? Isang tingin, isang taimtim na tanong, isang bukas na pinto. Nakita ni Donna Amelia doon na may puwang pa sa mundo para sa mga taong pumili ng mabuti kahit na walang kaugnayan sa dugo. And this small gesture lit a spark inside her that maybe, just maybe, life can still surprise us. Habang umiinom ng tsaa sa sala ni Dalva, sa wakas ay isiniwalat ni Amelia ang sikretong itinatago niya sa loob ng ilang dekada.
tahimik siyang nakaipon ng hindi bababa sa 2 milyong dolyar. Ang reaksyon ni Dalva ay isa sa purong pagtataka, siyempre, ngunit walang paghuhusga. Bakit napakaraming sikreto? Baka magtanong ka. Ang totoo ay hindi kailanman nagtiwala si Donna Amelia sa kanyang anak na babae na maunawaan ang halaga sa likod ng perang iyon. Para sa kanya, ang halagang iyon ay higit pa sa mga bayarin. Ito ay isang layunin. Sa buong buhay niya, si Amelia ay nagtahi ng mga damit, naglinis ng mga bakuran, at ginawa ang lahat ng bagay. Lagi niyang tinitipid ang bawat sentimo tulad ng isang taong nagtatanim ng pag-asa. May namana siya sa kanyang ama, pinarami ito ng sakripisyo, ngunit hindi niya sinabi kahit kanino. Bakit? Dahil alam niya, hindi mabibili ang respeto, kailangan itong makuha. At kung may plano man siya sa perang iyon, malinaw na hindi ito para kay Carla o kay Sandro. Ito ay para sa isang taong marunong makita ang halaga ng isang mabuting kaluluwa. Binago ng paghahayag na ito ang lahat. Hindi lamang dahil ito ay isang kapalaran, ngunit dahil ito ay nagpakita kung sino talaga si Donna Amelia. Maaari siyang magtago sa likod ng pagpapakumbaba, ngunit ang kanyang kadakilaan ay nandoon, tahimik, binalak. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng pagluha at kaginhawaan ng pagbabahagi ng sikreto, gumawa siya ng desisyon. Gamitin ang tunay na kayamanan na iyon hindi para maghiganti sa kanyang anak, ngunit mag-iwan ng pamana. Isang legacy na magsisimula na may pasasalamat. Ang pasasalamat ay isa sa mga salitang marami tayong sinasabi, ngunit hindi gaanong nararamdaman. Si Donna Amelia, gayunpaman, ay gumawa ng isang punto ng pakiramdam ito at kumilos dito. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, pinili niyang suklian ang kilos ni Dalva ng kung ano ang mayroon siya ng pinakamahalaga, pagkilala. Tinulungan niya ang kanyang kapitbahay sa pagkukumpuni ng bahay, sa mga gamot ng kanyang asawa at maging sa mga overdue na bill. Hindi bilang kawanggawa, ngunit para bang nagsasabing, nakita mo ako nang walang sino man ang gusto. At iyon sa kanya ay nagkakahalaga ng higit sa ginto. Ngunit alam ni Amelia na kailangan din niyang magsimulang muli. Kaya naman lumipat siya sa isang nursing home. Isang simple ngunit magalang na lugar. Doon, walang tinatrato siyang parang pasanin. Tinawag siya sa pangalan, inanyayahan na makipag-usap, pinuri pa ang mga kwentong sinabi niya. At iyon, aking kaibigan, ang uri ng pangangalaga na hindi mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang nabuhay siya. Hindi lang buhay, kabilang siya. Ang bagong simulang ito ay tahimik ngunit makapangyarihan. Habang sinubukan ni Carla na huwag pansinin ang kawalan na iniwan ng kanyang ina, si Amelia ay umunlad sa isang kapaligiran kung saan ang paggalang ay ang panuntunan. Nagtanim siya ng mga bulaklak, gumawa ng kape, at unti-unti naiintindihan niya na kahit na pagkatapos ng labis na kahihiyan, ang buhay ay maaari pa ring maging matamis, at doon namamalagi ang mahika. Kapag binalikan mo ng may pagmamahal ang tinanggap mo ng may paghamak, ang mundo ay tumutugon. Minsan kahit sa anyo ng kapayapaan sa iyong puso, ayaw ni Donna Amelia ng palakpakan, lalo na ang spotlight. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang donasyon sa nursing home ay ginawa ng walang kinang isang tunay na hindi kilalang donasyon. Walang nakakaalam ng eksaktong halaga, ngunit ang mga pagbabago ay nagsalita para sa kanilang sarili. Pininturahan ang mga dingding, inayos na mga silid, isang bagong hardin na umuusbong kung saan dati ay mayroon lamang limot. Ang kanyang pera ay naging bahagi ng dignidad. At tingnan ang magandang kabalintunaan. Ang lugar na tumanggap sa kanya ay yumayabong ngayon sa kanyang pagkabukas palad. Ang pinakahindi kapani-paniwalang bagay ay hindi siya umaasa ng anumang kapalit. Ayaw niya ng plaka na may pangalan o pagbanggit sa dyaryo.
Gusto lang niyang ibalik sa buhay ang kaunti sa mga natutunan niya sa sakit na nararamdaman niya. Binago niya ang material na kayamanan sa emosyonal na kaginhawaan at iyon ang tunay na kayamanan. Ang tahanan ay naging isang sanggunian, ang mga matatanda ay mas ngumiti at ang mga tagapag-alaga ay nagsimulang magtrabaho ng mas magaan. Ang lahat ay dahil ang isang babaeng hinamak ay piniling magbigay, hindi upang maghiganti. At ang kilos na ito ay nagtuturo ng higit sa maraming mga talumpati doon. Dahil ang pagbibigay kapag ikaw ay mayaman ay madali, ang mahirap ay mapanatili ang isang mapagbigay na puso pagkatapos na mapahiya. Ipinakita ni Amelia na ang paggalang ay ang pinakamarangal na pamana na maiiwan ng isang tao. At sa bahay na iyon, ang bawat ni-renovate na sulok ay nagkwento ng isang maliit na piraso ng kanyang kwento. Isang kwento ng pagtubos na, sa halip na sumigaw para sa katarungan, ay bumulong. Karapat dapat pa ring maniwala sa mabuti. Sa gitna ng napakaraming sakit at bagong simula, mayroong isang katiyakan sa puso ni Donna Amelia. Mas karapat dapat si Samuel. At hindi lang mas maraming bagay, mas maraming value, mas maraming halimbawa, mas maraming direksyon. Kaya naman napagdesisyunan niyang ang pinakamagandang regalong maiiwan niya sa apo ay hindi lang ang pera, kundi ang pagtuturo kung paano ito gamitin. Maa-access lang niya ang $2 milyong kapag tumuntong siya sa 18. Hanggang doon, dapat siyang lumaki na natututo kung ano ang talagang mahalaga, paggalang at pagkatao. Umupo siya sa tabi ng bata, tiningnan siya sa mata at sinabing, "Ang pera ay papel lang, Samuel. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo dito." Mga simpleng salita, ngunit umaalingaw-ngaw ang mga ito tulad ng isang pamana ng karunungan. Ayaw ni Amelia na magpalaki ng isang mayamang binata. Gusto niyang magpalaki ng tunay na lalaki. At ang ganitong uri ng pamana ay hindi itinayo ng may allowance, ngunit may halimbawa. Sa uri ng unconditional love na lumalaban kahit sa pagtanggi ng pamilya. Naging sagradong ritual ang pagsasama nilang dalawa sa kanilang hardin. No rush, no demands, tahimik lang na pagtuturo sa bawat usapan, sa bawat drawing, sa bawat yakap. Hinigop ni Samuel ang lahat na parang espongha at napangiti si Amelia sa loob dahil alam niyang kahit itinaboy siya ng kanyang anak, itinatanim niya ang kinabukasan ng isang taong tunay na karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Isang hindi nakikita ngunit makapangyarihang pamana gawa sa empatya, dignidad at layunin. Nang magsimulang kumalat ang mga bulong sa paligid tungkol sa $1 milyong na donasyon, hindi makapaniwala si Carla. "Nanay ko, yung matandang mananahi, ngunit ang kailangan lang niyang gawin ay ikonekta ang mga tuldok, ang inayos na tahanan, ang mga alingaw-ngaw, ang pag-uugali ng kanyang anak at nagsimulang magsingkin ang lahat at nanigas ang kanyang puso. Nagtatago ng kayamanan ang babaeng itinuring niyang istorbo. Hindi basta-basta-bastang pamana, kundi isang pagkakataon na muling isulat ang lahat. Huli na. Dahil sa desperasyon at marahil nasugatan na pagmamataas, pumunta si Carla sa nursing home. Natagpuan niya si Amelia na matahimik, may libro sa kanyang kandungan at si Samuel sa kanyang tabi. Sinubukan niyang bigyang katwiran, harapin, kahit na humingi, ngunit si Amelia, matatag at mahinahon, ay pinutol siya na parang labaha. Ang pag-aari ng pamilya ay paggalang at nawala iyon sa iyo. Iyon lang. Sapat na ang mga salitang ito para maunawaan ni Carla na walang anumang halaga ng pera sa mundo ang makakabili ng dignidad, lalo na ang unconditional love. Umalis siya roon nang pumasok si Amelia sa araw ng kanyang pagpapatalsik, dala ang bigat ng paghamak. Ngayon lang nagmula sa sarili niyang konsensya ang paghamak. Bumalik na parang echo ang kahihiyang dulot niya.
Nanatili si Samuel sa tabi ng kanyang lola, tahimik, na para bang pinipili kung sino ang makakasama nang walang sinasabi ni isang salita. At si Carla, nadama niya mismo kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala ng isang tao, hindi sa pamamagitan ng kamatayan, ngunit sa kawalan ng paggalang at wala ng oras para bumalik. Ang buhay kung minsan ay nagsusulat ng pinakamagagandang pagtatapos nito sa pagitan ng mga linya ng pagiging simple. Sa nursing home, nakahanap si Donna Amelia ng higit pa sa kanlungan. Nakahanap siya ng layunin. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagtuturo ng pananahi, pagkukwento, pagtatanim ng mga bulaklak. At ang bawat ngiti na natatanggap niya bilang ganti ay isang hindi nakikitang medalya. Ang uri na dinadala namin sa aming mga puso. Dahil doon, siya ay higit pa sa isang matandang babae. Siya ay isang buhay na halimbawa ng katatagan, paggalang at empatiya. Sa paglipas ng mga buwan, madalas bumisita si Samuel. Nagdala siya ng mga drawing, ngiti at taos-pusong presensya ng mga mahal niya nang walang hinihinging kapalit. Sa isa sa mga pagbisitang ito, narinig niya ang isa pang aral ng kanyang lola. Ang pinakamalaking pamana ay hindi pera, anak. Ito ang paraan ng pakikitungo mo sa mga nagmamahal sa iyo. Mga salitang nakaukit sa puso ng bata na parang pangako sa buhay. At habang ang garden swing ay lumalamig ng mahina, ang mundo ay tila naroroon. Si Carla sa kabilang panig ng kwento ay nahaharap sa mga gabing walang tulog at maingay na katahimikan. Natuklasan niya na ang pinakamalaking kayamanan na nawala sa kanya ay wala sa mga safe, ngunit sa yakap na tinanggihan niya, sa salamat na hindi niya ibinigay. At si Amelia, siya ay lumakad ng payapa, ng walang hinanakit, ng walang kapaitan, tanging may katiyakan na siya ay umalis sa mundo na medyo mas mahusay kaysa sa natagpuan niya ito. Dahil sa bandang huli, ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa dolyar, kundi sa pagmamahal na ating ipinapalaganap saan man tayo magpunta. Huminto ka na ba para isipin kung gaano karaming Donna Amelia ang nasa paligid mo? Simple, tahimik na mga tao na gusto lang makita ng may kaunting respeto. Marahil ito ay ang iyong lola, iyong ina, isang kapitbahay, o maging ang iyong sarili. Ang katotohanan ay lahat tayo ay may dalang mga kwento, at kadalasan ang pinakadakilang kayamanan ay itinatago sa mga taong pinakahinamak. Ano ang iba mong gagawin kung alam mong ang hindi mo pinapansin ay hindi yaman sa pera, kundi isang higanteng puso? Paano mo tinatrato ang mga nagmamahal sa iyo ng libre? Mabilis ang buhay, at minsan, kapag bumaba ang sentimo, huli na ang lahat. Paano kung samantalahin ang araw na ito upang pahalagahan ang mga karapat-dapat dito, magbigay ng mahigpit na yakap, makinig ng hindi nang huhusga, o simpleng magpasalamat? Kung naantig ka sa kwentong ito, paano pa kaya ang pagpapalaganap ng mensaheng ito? I-like ang video, i-share ito sa taong kailangang makarinig nito, at mag-subscribe sa channel para wala ka nang makaligtaan pang mga kwentong nakakaantig sa kaluluwa. Sa mga komento, sabihin sa akin, nakakilala ka na ba ng isang taong undervalued, ngunit nagpakita ng halaga na walang naisip? Gusto kong basahin ang iyong kwento. Binasa ko ang bawat komento ng may matinding pag-iingat.